Team Payaman, inakusahan na Team Gahaman? Payaman Fair, si Kong at V nga lang ba talaga ang kumikita? Mga booth sa Payaman Fair, overpriced ba talaga? Or is it just fair priced? Hi, this is Migs and let's turn that situation to life coaching lessons. Alam mo, this December 27 to December 30, bukas na nga ang Payaman Fair sa SMX Convention Center. Dito iba't ibang booth at bazaar ang makikita ng tao at ine-expect na makita rin ang mga sikat na influencers sa Facebook at YouTube. Pero sa Reddit, may nagrereklamo na kesyo Team Gahaman daw si Kong at V. Dahil daw 500,000 ang price ng booth. Ang sabi, isang booth pa lang yon. Tapos may 300 pesos entrance fee pa per person. Para sa laki ng kanilang kita, hindi naman siguro kalakihan ang magiging expense. Kaya ang sabi nila, overpriced at Team Gahaman na nga daw ang Team Payaman. Pero ang tanong, overpriced nga ba talaga? Let's dissect and simplify. Number 1, meron tayong tinatawag na brand value sa negosyo. Hindi naman maikakaila na mega, ultra, kung ano man na influencer si Kong TV. Sa YouTube pa lang, meron na siyang 11.6 million followers. Brand reach pa lang yan. Wala pa yung influence. Ang influence is yung kapasidad na magpa-take action sa kanyang followers. Meaning, kapag sinabi niyang punta na ng SMX for Payaman Fair, willing talaga ang mga tao pumunta ng SMX. Meron ba sila noon? Meron. Ayon sa kanilang data, ang December 27 date is sold out na. Meron pang December 28 all the way to 30. Meaning, hindi lang booth installation ang binabayaran mo if ikaw ay exhibitor. Ang binabayaran mo doon ay yung kakayahan ng organizer mag-generate ng leads or prospects so you can promote, market, and sell your products. May presyo iyon. Yung promotion to generate leads, hindi libre yun. Premium value yun. Number 2, it really doesn't matter magkano ang margins ng Team Payaman o magkano ang magiging profit nila from their sales less their expenses. Honestly, labas ka dun. Hindi mo pwedeng sabihin na dapat pantay lang kayo ng kita. For as long as they are fulfilling their promises to you, tapos na ang obligation nila sa'yo. Ang tanong, ano nga ba ang promise nila kapag ganito? Simple lang, to market the Payaman Fair effectively so crowds would come. Ibig sabihin, for as long as they effectively bring thousands or tens of thousands into the Payaman Fair, na-fulfill na nila ang obligation nila sa'yo. Number 3, masasabi mo lang na overpriced ang isang produkto if ang value nito ay mas mababa sa asking price nito. Pero, let's do the math for Payaman Fair. If 500 pesos ang kinikita mo sa product mo, you only need 1,000 people to buy your product to ROI. If ang tubo mo naman ay 1,000 pesos, you only need 500 people to ROI. The question is, kaya ba ng Team Payaman na mag-produce or mag-generate ng mga tao na pumunta ng SMX ng at least 5,000 people in the span of 4 days para kahit 20% ang closing rate mo, 5,000 times 20%, that's 1,000 people, makakapag-ROI ka. Kung yes ang sagot, edi na-fulfill na ng Team Payaman ang obligasyon nila. That's what you call fair price and not overpriced at all. Knowing the facts, the data, and the numbers. Gahaman nga ba yun? Personally, I don't think so. Bakit? Ang may obligation to effectively promote, market, and sell your product is you. Negosyo mo yan eh. Ang trabaho lang nila is to generate the leads, the prospects, the crowds to SMX so that you can promote, market, and sell your products. I don't think gahaman iyon kahit malaki man ang kitain nila.
Bakit? Isa lang ang tawag dyan, business. I hope marami kayong natutunan. Follow for more.